Samantala, eto na mga kapatid, puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Nakapagtala ng 37 lindol sa loob ng isang araw sa patuloy po na pag-aalboruto pa rin ng Bulkang Kanlaon. Nagbuga rin ang bulkan ng higit 3,600 tonelada ng sulfur dioxide o asupre. Aabot naman sa 500 metro ang ibinuga nitong plume o pinaghalong usok at abo. Nilipad dito ng hangin sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang Kanlaon. Hindi pa raw nakikita ng PHIVOLCS na pupwede na itong ibaba sa mga susunod na araw lalo't patuloy ang aktibidad ng bulkan. Malaki pa rin daw ang posibilidad na pumutok ito. Samantala po naman, nag-aalburuto rin ngayon ang Bulkang Taal. At ayon po sa PHIVOLCS na kita ho nila ang mataas na aktibidad sa Taal mula pa noong pagpasok ng bagong taon. Nasa 2,700 daw pong tonelada ang ibinubuga nitong sulfur dioxide kada araw. Pinangambahan pong mababarhan ang bunganga ng bulkan na maaaring magresulta sa mahinang pagputok nito sa mga susunod na araw. Nasa alert level 1 pa rin ngayon ang Taal. Bagamat mahina ang tsansa po ng pagputok, dala pa rin po nito ang ilang mga panganib gaya po ng ashfall at mga pagyanig. Natagpuan naman ang labi ng nawawalang tripulante ng cargo vessel na MV Jerlyn Katniss na lumubog sa Northern Samar noong December 30. Biyernes nga ng anurin at matagpuan ang katawan ng tripulante sa pampang ng barangay Magkaragit. Diyan po yan sa Dimasalang sa Masbate. Kinilalang biktima na si Andres Bulano na siyang nawawalang chief engineer ng barko. Halos maagnas na at nakatali sa kahoy na upuan ng bangkay ng matagpuan ng mga residente. Dinala na nga sa punerarya ang labi ng biktima at nakikipag-ugnayan na rin ng Coast Guard sa pamilya at sa kumpanya ng barko. Isa ang patay at 30 pamilya po ang nawalan po ng tirahan sa sunog sa barangay Dulho, Fatima sa lungsod ng Cebu. Sa videong apoy kita ang panghingi ng saklolo ng isang pamilyang stranded o naipit po sa sunog. May nakapagpadala ho naman sa kanila ng hagdan at ligtas pong naibaba. Hindi po naman nakaligtas ang 13 anyos na binatilyong hindi nakalabas sa isang nasunog na bahay. Nakikitulog lamang ang biktima sa kanya pong kaklaseng residente sa lugar nang magkasunog. Posibleng upos na sigarilyo daw ang itinapon sa mga tambak na kahoy ang mitya ng apoy. Isang lalaki naman ang inaresto matapos po nitong batuhin ang fire truck na tumutulong sa pag-apula ng sunog. At ayon po sa BFP, nagalit daw ang lalaki dahil hindi inunang apulahin ang sunog ng kanyang bahay. Bumagsak naman ang hanggang 14.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kahapon. Base po yan sa tala ng Pag-asa. Posibleng magpatuloy daw ang malamig na panahon lalo't umiiral pa rin ang northeast monsoon o ang amihan. Posibleng magtagal daw ang malamig na panahon hanggang sa Pebrero.